Native na manok na pinahiga nga ang ating lulutuin for today's video. Pero bakit may buko? Alamin nyo na lang mamaya mga sombreros ang ating recipe na kasi meron pinaupong manok, pinatayong manok, pinatagilid na manok. So sa atin naman pinahigang manok. So niready na namin, nilinis na namin mga sombreros ang ating native na manok na biktima for today's video. Charong! Ay sorry. Birthday rin po kasi ng aming kapatid na nag-iisang babae. Sabi ko dahil birthday naman niya, tsaka nang planuhan namin ni nanay na magkatay ng native na manok, itaon na rin natin sa at kanyang birthday, no? Ang sad story dito mga sombreros ay wala siya dito physically sa bahay, no? Doon siya sa kabilang municipality yata yon. So medyo malayo at saka may baby siya kung hindi siya makakapunta. Ito na nga at sinusunog na namin yung matitirang balahibo ng manok, no? Ba't parang galit si kasombrero dito? Ay, charong. Ay, sorry. Pagkatapos masilaban ang manok mga sombreros na malinis na, ay tatanggalin natin ang laman loob kasi buo natin siyang lulutuin, no? Ang aking nanay po ay isang tanyag at veteranang butcher. Hindi, joke lang po. Isa po siyang killer at mamamatay tao. Charong. Ay, sorry. Ba't ang harsh na sa killer? So, ito mga sombreros, hiniwa ko na rin pala ang ating mga ingredients, no? At saka ang bawang at saka ang sibuyas at saka luya. Ang bawang at sibuyas mga sombreros ay hindi pwedeng paghiwalayin. Paratis lang magka-partner, no? Kung kayo ng jowa mo magkakahiwalay sila, hindi. Ang harsh, charong. Ay, sorry. Ito nga, pinukpok na natin ang ating luya, no? Parang may galit, no? Galit sa mga cheater at sa mga nagkakating classes na estudyante. Mag-aral kayo mabuti. Huy, ay, sorry. Nanguha na rin pala ako ng buko mga sombreros, fresh from the puno, no? Gagamitin natin ito mamaya. Hindi natin ito gagawing buko juice or buko salad. Gagamitin po natin ito. Ginisa ko na rin ating mga sahog mga sombreros, no? Parang semi-adobo lang siya. Tapos ilalagay na natin ang ating native na manok na buo, no? Kung syempre pag sobra ang paa, dito pin na lang natin, no? Babalikuin na lang natin. Kailan pa ba memories yon? Charong, kalating konting tuyo at saka ng asuka mga sombreros at konting magic sarap, no? Niready na rin natin ang ating tubig ng buko mga sombreros kasi malasa to at saka masustansya siya kasi nga wala siyang halong chemical, no? Tsaka malasa talaga siya mga sombreros, no? Tatakpan natin, tsaka kumukulo na siya mga sombreros, no? Kasing init ng ulo ng nanay mo kapag hindi ka naglalaba. At saka binibiyak ko na nga po ng mga sombreros ang ating buko kasi kukunin din natin at gagamitin ang kanyang karne or ang kanyang meat, ang kanyang laman mga sombreros, no? Syempre, kailangan pa ba nating isa-isahin yan? Ganito lang ang ating proseso, no? Medyo basic at saka medyo madali lang siya mga sombreros, no? Pag natapos natin yan, syempre, ilalagay na natin doon sa ating pinahigang manok, no? Pinahiga, parang hindi siya komportable mga sombreros sa kanyang kalagayan. Sorry na, native na manok, no? Siya ang ating target ngayon. So, yan, kumukulo na mga sombreros. So, pwede nyo siyang buhusan at saka bali-balik ta rin. At ito na mga sombreros ang ating lutong native na manok, no? Pinahigang native na manok. Kain tayo mga sombreros, no? Masarap kumain kapag marami. Marami kami dito mga sombreros. Akala nyo lang po nag-iisa ako. Masarap siya mga sombreros, no? Itong batang kasama namin. So, yan. Yung batang si Madam na kapitbahay namin. Siya na mismo Hindi ako nagbebenta dito hindi ako nagbubuhat ng siling bangko mga sombreros. Siya na mismo, no? Parang ayaw niyang umalis sa mesa kasi nga nasasarapan siya sa sabaw pa lang, no? Sabaw lang pala. Charong. Habang kumakain mga sombreros ay nais ko pong i-share sa inyo ang magandang verse na ito para sa ating lahat. Hebrews 12:11. Sabi dito, "Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it." Mga sombreros, pag ninidisiplina tayo, no? Pag pinagsasabihan tayo, no, ng ating mga mali, ng ating magulang, ng ating kapatid, o ng ating kakilala, no? Masakit siya. Nakaka-offend po talaga. No? Sabi dito, "Now no chastening seems to be joyful for the present." Sa umpisa, ma-realize natin, grabe naman to. Grabe naman kapagsalita to, no? Pero depende naman yun sa pagsabi kasi baka naman talagang tawag dito, masakit na talaga na salita. Parang hindi na nakakain ng aso yung mga words na natatanggap natin pag nididisiplina tayo, no? Pag kinokorek tayo, no? Pero pag yung normal, yung tawag dito, yung masabi natin na tama, yung pag-correct sa atin, no? Yung tinatama yung ating mali, hindi talaga siya maganda. Pero sabi dito, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness. May bunga pala pag in-embrace natin, niyakap natin at tinama natin yung ating sarili ayon dun sa disiplina at saka pagtatama at pagko-correct sa atin, no? Huwag tayong magalit, no? Huwag tayong siyempre sasama yung loob natin for the moment, no? Siguro saglit, no? Sasama ang loob natin kasi na-offend tayo, no? Ano ba nito si mama? Ano ba nito si papa? Ano ba nito yung kapatid ko? Ganyan.
Pero may dulot, no? May bunga. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo, ang manok mga kasambreros ay may scientific name na Gallus domesticus. Ang pinakamalaking uri ng mga manok mga kasambreros sa buong mundo ay tinatawag na Jersey Giants. Imagine niyo ha, ang inahin or ang hen ay umaabot ang timbang sa 4.5 kilograms up to 5.4 kilograms mga kasambreros. Ito, naglilimlim ito, kinuha ko lang para pang-model. Ginagawa mo! Habang ang tandang o roosters naman ng Jersey Giant mga sombreros ay maabot lang naman ang timbang sa 5.9 kilograms up to 6.8 kilograms mga sombreros, no, halos 7 kilo na ang isang tandang. Sobrang bigat at sobrang lalaki ng mga Jersey Giants mga sombreros. That's according sa asiafarming.com. Habang ang pinakamaliit naman na uri ng mga manok sa buong mundo mga sombreros ay tinatawag na Malaysian Serama Bantam na may timbang lang na 500 milligrams or less than 500 milligrams mga sombreros at may sukat na 15 to 25 centimeters. That's according sa omelette.co.uk. Ginagawa mo! At ito pang konting kalamang dapat na alam mo, si Peanut mga sombreros ang pinakamatandang manok sa buong daigdig na pagmamayari ni Marcy Darwin na isang retired librarian sa Michigan, USA. Ngunit si Peanut po ay namatay noong December 2023 sa mismong Christmas Day mga sombreros sa edad na 21 years and 238 days old. That's according sa Guinness World Records 2024 data. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kaya dapat alam mo. Muli po ito po si Kasambreros Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, open love, pag si Lord Jesus Christ ang ating panahon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga Kasambreros at see you sa next segment. Kain tayo! Yan! Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big bug? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big bug. Where's my big bug? Can you help me find my big bug? Yeah, sometimes Dodo is loquacious. Our vocabulary term is loquacious. Loquacious. Inaantay ka namin dito, Toto, ni Mr. Dictionary. Ang loquacious mga sombreros ay adjective. Ito po yung tropa natin na sobrang madaldal, sobrang matabilang din. Sobrang daming sinasabi, ang daming kwento, ang daming chika, ganon, no? Yung mga tao at mga kapatid nating maraming sinasabi, no? Although may mga sense naman minsan, no? Parang ganon. Ang mga possible synonyms po natin dito ay talkative, wordy, chatty, garrulous or garrulous. Kung napanood yung vlog natin about garrulous or garrulous, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. On the topic of boxing, Toto becomes garrulous and loquacious. Loquacious. Boxing. Do you know Filipino boxer Pancho Villa? I'm sure you know. Si Pancho Villa mga sombreros ay tinuturing na first Asian World Boxing Champion sa larangan o sa division ng flyweight. Siya po ay nagsimula sa kanyang boxing career noong taong 1919 at siya po ay isang Ilonggo mula Iloilo. Usapang boxer mga sombreros o usapang boxing tayo. Basahin natin 1 Corinthians 9:23-26, English muna tayo. All this I do for the gospel's sake. This is Apostle Paul saying, kasi si Apostle Paul po ang itinuturing na kumbaga pa number one, kumbaga pa advancer or parang ace player kumbaga pa sa basketball. Siya yung parang ace player ng pagpapalaganap ng gospel sa New Testament kasi nasulat niya ang almost 1/3 ng mga libro o ng aklat sa New Testament, sa Holy Bible mga sombreros. Sabi niya dito, all this I do for the gospel's sake, in order to share in its blessings. Surely you know that manly runners take part in a race, but only one of them wins the prize. Run, then, in such a way as to win the prize. Every athlete in training submits to strict discipline in order to be crowned with a wreath that will not last or crown, but we do it
for one that will last forever. No, may mga corona kasi na yung nagsisira, naluluma, no? That is why I run straight for the finish line. That is why I am like a boxer who does not waste his punches. Basahin natin sa Tagalog. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtanin ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ayun mga sombreros, hindi naman literal. Kasi kapag ikaw, naranasan ko rin minsan na kapag parati yung prayer mo is parang intense, kumbaga pa, punong-puno ng Holy Spirit, ay, parang gusto mong saktan ang sarili mo kasi minsan may mga bagay na hindi mo nakokontrol, nagkakasala ka pa rin, no? Kumbaga pa gusto mong saktan, pero hindi mo naman talaga intentional saktan, pero parang gusto mo lang na, parang kumbaga pa, hoy, hindi yan yung tamang dapat ginagawa mo, hindi yan dapat ang ginagawa mo kasi kasalanan yan, parang ganyan, no? Dahil sa prayer, dahil sa ng Holy Spirit, parang namumove ka na, ano ba yan, nag-give in ka na naman, yan, so parang ganun po siya mga sombreros. Pero ito, parang pampagising ba, kasi masakit naman kapag yung iba pa yung sumuntok sa'yo, diba? Parang hoy, gising para sa yung sinuntok ka, so masakit naman po. So kumbaga pa, ikaw na lang yung sumuntok, ikaw na lang yung gumising sa sarili mo in a way na hindi naman parating susuntok kasi baka ma-damage naman yung heart mo or yung mga internal organs mo. Hindi po ganun, no? That is why let's read Love in a Day what's in the Holy Bible. Sayote, may English terms na chayote, Merliton, Christophine, vegetable pear at sa bansang Australia ay tinatawag itong choco. May scientific name na Setchium idule. Alam niyo ba mga sombreros na sa botany ay prutas po ito at hindi gulay? Dahil sa prutas po, or this process is actually the same kapag yung kanyang bulaklak ay doon po nabubuo ang prutas at eventually nagiging buto na ginagawa or ginagamit para itanim muli. Pero yun nga, this process is the same with mango, mangosteen, santol, and so on. Pero yun nga, no, literally or sa reality ng buhay, kung sa botany is considered itong prutas, ginagamit naman natin or kinukonsume ito bilang gulay. Ang bottom line mga sombreros ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong biyaya gaya nito. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalang nangyayari, ang lalag nag-faith of love, patuloy na ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!